Mga kapatid, bago po tayo magpapasimula sa ating pananambahan sa Panginoon, ay sa pamamagitan po ng ating mga pansariling panalangin, ating anyayahan ang Panginoon sa ating pananambahan. Bagamat hindi po tayo natuloy sa pagpunta sa Pangasinan, tayo'y sumasampalataya na sa ating pagsamba, kasama po natin ang ating mga kapatid diyan. Loobin ng Panginoon na tayo po ay mapapadako sa Pangasinan pagkatapos po ng ating pagboto. Kaya umaasa ang mga kapatid na tayong lahat ay patuloy na magkakaisa sa tunay na mga aral ng ating Panginoong Diyos. At sa pagkakataon na ito sa ating pagsamba, patuloy po nating isama maging sa ating mga pansariling panalangin ang kapatid na Lordigario Canlas. Nawa patuloy na palakasin ng Panginoon ang kanyang pangangatawan at ipagkakaloob ang lubos na kagalingan sa kanyang karamdaman. At tayo ay nagpapasalamat din sa isang kapatid na nasa Australia. Tayo ay sumasampalataya na darating ang panahon na tayong mga magkakapatid sa bayan ng ating Panginoong Diyos ay magkita-kita po ng personal. Kaya sa ating mga pananalangin, magpatuloy po tayo. At sa kasalukuyan, ang kaaway ng dyablo ay gumagawa ng kaparaanan upang panghinaan tayo ng loob sa pagtatanggol sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang pahayag ng ating Panginoong Diyos, ito ay kanyang ipinagpauna noong nakaraang gabi sa pamamagitan ng panaginip. Tayo'y sumasampalataya ang Panginoon bagamat siya po ay nasa kalangitan at tayo ay nasa mundong ito, ay patuloy pa rin siyang nakikipag-usap sa iba't ibang kaparaanan. Kaya huwag po natin pansinin ang mga problema, kundi bagkus lalo tayong magsumikap, tumapang sa ating paghahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos. At dalangin ko, loobin nawa ng Panginoon sa ating pagpunta sa Pangasinan ay kasama natin ang kapitan dyan sa Tangle. Kaya nung mag-usap kami ay pagkatapos ng eleksyon, kaya makakasama po natin, loobin ng Panginoon at patuloy nating ipanalangin nawa lahat ng mga tatawagin ng Panginoon sa madaling panahon, tayo po ay magkasama-sama sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, ang gawain po ng Panginoong Diyos ay patuloy na sumasagot sa ating mga pananalangin. Kaya samantalahin po natin ang ating pagsamba ngayon na idalangin natin sa Panginoon nawa magtagumpay ang mga plano ni Kapitan at ang kanyang ibinebentang lupa nawa ipagkaloob na at ito ay ibigay na ng kasagutan ng Panginoon upang ang mga plano para sa gawain ng Panginoon ay lalong managumpay at makagawa ng mga kaparaanan para tayo po ay makahayo sa iba't ibang mga dako. Kaya habang tayo po ay naghahanda, ipinaisip ng Panginoon at ito ay aking idadalangin sa Kanya. Loobin nawa ng Panginoon, palakasin pa ang ating pangangatawan. Loobin maging sabulinaw sapagkat sabi ko yung mga kapatid na
unang pinagpahayagan ng mga salita ng Panginoon. Kaya ang paksa po natin ngayon, ipagpapatuloy po natin, ay ang katwiran laban sa katwiran. Bago po natin tanggapin ang mensahe ng Panginoon, inaanyayahan ko kayo na tayo tumayo at tayo po ay mananalangin, mga kapatid. Ama na makapangyarihang ka po sa lahat, sa aming mga pagsampa ngayon, sa amanda po ang aming mga kapatid, maging ang nasa Australia, Panginoon, at ang kapitan sa Tangle, Panginoon, dalangin po namin, ikaw po ang magbigay ng mga katagumpayan sa bawat plano, Panginoon. Anumang mga karamdaman na dumarako sa iyong mga anak, ikaw po ang aming inaasahan na magbibigay po ng kagamutan, Panginoon, at palakasin ang aming pangangatawan. Ibigay mo po ang kagalingan, Panginoon. Lalo na po sina Brother Ruben, Panginoon, at Brother Lodigario. Patuloy po kaming lumalapit at humihingi ng iyong dakilang awa, Panginoon, at sumasampalataya po kami. Hindi mo po bibiguin ang iyong mga anak. Panginoon, salamat ng marami sa patnubay mo po sa amin, at ikaw ang aming sinasampalatayanan na ikaw po ang lalong magbibigay ng iba yung mga katwiran laban sa mga katwiran dito sa sanlibutan. Patawad po sa aming mga pagkakasala, manatili po kami sa iyong bugtong na anak upang nakaugnay po kami sa iyong Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Mga kapatid, biglang ipinaisip ng Panginoon na ang ating tatanggapin na mensahe sa pagkakataong ito sa ating pagsamba, katwiran laban sa katwiran. Maaaring isipin po ng marami, maging ng ibang mga kapatid, bakit ganito po ang ating paksa? Sapagkat gaya po ng ating nasasaksihan sa kasalukuyan sa panahong ito, ay iba't iba ang mga nagpapahayag sa pamamagitan ng YouTube, maging sa Facebook at iba't iba pang mga social media. Sila po ay nagbibigay ng mga iba't ibang mga katwiran. Katwiran na ukol sa sanlibutan ito, maging sa espiritual. Kaya tayong mga anak ng Panginoong Diyos, kailangan ang makita sa atin, ipagtatanggol natin ang katwiran ng ayon sa mga banal na kasulatan. Mga kapatid, ano po ba ang dahilan bakit ito ang ating paksa? Sapagkat kung ating iisiping mabuti at ating pag-aaralan, katwiran laban sa katwiran. Ang isang katwiran ay ang mga aral ng mga tao. Kaya ang katwiran ng marami ay hindi naaayon sa mga salita ng Panginoong Diyos. Halimbawa, ang katwiran po ng marami, kahit saan, pwedeng isagawa ang paglilingkod sa ating Panginoon. Wala pong basihan sa mga banal na kasulatan ang katunayan na kasulat sa Mateo 15:9, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin batay sa mga aral utos ng tao. Kaya kung naalala po natin ang inihayag ng Panginoon na nakasulat sa Apokalipsis 7:2-3, umaakyat sa sikatan ng araw. Ang sikatan ng araw, ito ang katwiran ng ating Panginoon. Kaya ang mga gagamitin ng Panginoon o ang gagamitin ng Panginoon
ang kasama nila ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya mangingibabaw po ang katwiran. Anong katunayan? Umaakyat sa sikatan ng araw. Ibig sabihin, nangingibabaw ang katwiran na ayon sa mga banal na kasulatan. Kaya mapalad po ang mga nananatili sa bayan ng ating Panginoong Diyos na hindi napadadaig sa anumang mga problema, sa anumang pakana ng kaaway na dyablo. Kaya, lalo po nating sipagan. Plano ko, bago po tayo tutuloy ng Bugalyon, dadaan tayo sa lawak, ako'y nagplaplano, at ako'y sumasampalataya, ang Panginoong Diyos ay ipagkakaroon ang ating mga pangangailangan. Gagawa ng mga kaparaanan. Kaya, mga kapatid, kalmado po tayo sa pagsagupa. Ibigay natin sa ating Panginoon sa halip na maaburido tayo. Ilapit po natin sa Panginoon lahat ng mga balakid at manatili sa atin ang pagtitiwala, pananampalataya. Lahipan natin ng gawa sapagkat ang pananampalatayang walang kalakip na mga gawa, ito po ay patay. Ngayon, mga kapatid, ano po ba ang katwiran na sinasabi ng ating Panginoon? Dahil ang kanyang bayan, gaya po ng ating nasasaksihan, tayo po ay kakaunti. Meron na pong ipinagpauna ng Panginoon na nasa Mateo, magsipasok kayo sa mga pintuan sapagkat makipot ang daan at kakaunti. Ito po ang katwiran na biblikal, kakaunti ang makakasumpong nito. Kaya sa Jeremias 6:16, magsitayo kayo sa mga daan at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan. Kaya ang challenge ko po sa lahat ng mga mangaral, ano ang ibig sabihin? Ano itong mga daan na ito na doon tayo dapat magtanong? Sapagkat kung ang ikakatwiran ng marami, ito yung mga iba't ibang mga sekta. Ito yung mga iba't ibang pananampalataya. Pagka sa kanila tayo nagtatanong, ang ituturo po nila yung kanilang mga doktrina na sinasampalatayan. Kaya paano natin matatamo ang kasagutan kung yan ang kanilang mga isasagot? Sapat na ang tao sumampalataya. Tanggapin mo lang ang ating Panginoon bilang pansariling tagapagligtas. Ligtas ka na. Wala po tayong mababasang ganyan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Ito ang katwiran na biblikal, kundi ang gumaganap ng kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa makatwid, ang tiyak at hindi nakikipagsapalaran sa paglilingkod sa Panginoong Diyos, mga taong gumaganap ng kalooban ng ating Panginoon. Kaya sa iba't ibang mga nagbablog, panawagan natin na sana ay ituon ang pansin at mag-focus kung ano ang katwiran na naaayon sa mga salita ng Panginoon. Huwag tayong makikinig o huwag tayong makikiisa sa mga fake news. Kaya ang pamagat po natin, katwiran laban sa katwiran. Ngayon, nagtatanong ako sa Panginoon dahil alam natin na tayo ay kulang sa kaalaman. Nagtatanong ako, napakahina. Pero yung mga tanong natin, bakit
Minsan nga nagtanong ako dun sa isang nagblablag, sa halip na mga aral ang ipinahahayag, mga ipinakikitang naiinggit. Kaya huwag tayong mainggit sa mga naglalakihang samahang pananampalataya, sapagkat ang sabi ng Panginoon, makipo ang daan patungo sa kaharian ng langit. Kaya kung meron mang nagpamagat sa kanilang samahang pananampalataya na di umano'y dating daan, hindi po sila ang dating daan, sapagkat sinabi ng Panginoon sa 1:14-6, nagtapat ang Panginoon, ako ang daan. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa makatwid, ang tanging daan. Kaya sabi sa Jeremias, ipagtanong ninyo ang dating landas, ipagtanong ninyo kung saan at ano ang naroon sa ating Panginoon na siyang dating daan, at doon tayo lalakad, hindi doon sa nagpamagat, kundi doon sa ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, walang makakapasok maliban ng dumaan sa akin. Kaya inoobliga po tayo na magtanong tayo. Ang tanong natin ngayon, sino yung mga daan na dapat nating pagtanungan? Abangan po natin yan, sapagkat naging tanong ko rin yan. At ang Panginoon ay patuloy na sumasagot. Balikan ko yung tanong. Paano? Mahina po tayo. Nakikita po natin ang ating kalagayan. Kaya mananatili po ba na mahina, at ano ang pangako ng Panginoong Diyos sa kanyang bayan sa ating kapanahunan? Sampalatayanan po natin ito. Pakinggan po natin ang pahayag sa Isaiah 41. Ganito ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Di mo ba pinanghihinaan tayo ng loob? Ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Bakit? Sapagkat ako'y sumasa iyo. Sa makatwid, ang kasama ng kanyang bayan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Huwag kang manglupaypay. Huwag po tayong magmukmok. Magplano tayo. Go! Sapagkat ako'y iyong Diyos. Manalig po tayo. Kaya ang dalangin ko sa Panginoon sa bawat paglalakbay natin, sa bawat paglakad natin sa iba't ibang mga bayan, sa mga natatagpuan nating mga may karamdaman, ipagkaloob ng Panginoong Diyos ang kanyang banal na Espiritu. At kung hiniling natin ang kagalingan sa Kanya, ipagkakaloob ng ating Panginoon. Sapagkat ako'y iyong Diyos. Eto na. Aking palalakasin ka. Oo. Aking tutulungan ka. Oo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Kaya sa pamamagitan po ng pakikipagkatwiranan, kaya ang pamagat nating katwiran laban sa katwiran ng mga takapagturo, ng mga aral ng mga tao, igigiit, sumampalataya ka lang. Hindi na mahalaga ang iglesia. Kahit saan, pwede. Wala po tayong mababasang ganyan. Genesis hanggang Apokalipsis, wala tayong mababasa. Kaya sabi ng Panginoon, aalalayan kita ng aking katwiran.
Kaya nga umaakyat mula sa sikatan ng araw. Sa pag-akyat ng kanyang gagamitin, mga kapatid, ang kasama ang ating Panginoon. Nakaalalay siya. Siya ang tagapagturo. Kaya minabasa ako sa Facebook Minakita ako. Kung sino daw ang willing magpaturo, nagagawa ng mga outline. Kaya mga kapatid, ang inaasahan natin, hindi tayo nakabatay na ang gagawa, ang magmumuldi ay ang mga tao, kundi ang Panginoon, gaya ng pangako niya kay Jeremias. Huwag kang matakot, huwag mong sabihin, ako'y bata, kaya huwag po nating sabihin, tayo mahina. Aking ilalagay ang aking mga salita sa iyong bibig. Kaya ang tagapanturo po ng bayan ng ating Panginoon, walang iba, kundi ang naglagay sa atin sa katungkulan, ang tumawag sa atin sa kanyang bayan. Tuloy po natin ang pagbasa. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Narito, silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nakikipagdigma laban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. Iyong hahanapin sila at hindi mo masusumpungan sa makatwid bagay. Silang nakikipaglaban sa iyo, silang nakikipagdigma laban sa iyo ay papanaw at gaya ng bagay na wala. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hahawa ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Kaya sabi niya, silang nakikipagdigma, silang nakikipagkatwiranan, silang nagbibigay ng katwiran. Walang magagawa. Wala po silang maipapakita. Kaya ang pangako ng Panginoong Diyos, aking tutulungan ka, aking aalalayan ka. Kaya salamat sa Panginoon sa pag-akyat ng gawain ito sa sikatan ng araw, sa katwiran, ang kasama ng ating Panginoon. Kaya huwag niyo akong hadlangan na magtanong sa mga iba't ibang mga vlogger. Kaya lagi kong sinasabi, matanda na ako. Para yung mga tatawagin ng Panginoon na magtatanggol sa kanyang katwiran, meron silang pattern. Halimbawa, ipinaisip kahapon. Merong mga nagkakaisa sa pagboto. Ibang-iba yung ating pagkakaisa. Ipinaisip sa atin ng Panginoon, hindi bawal ang mga kapatid na kumandidato. Halimbawa, gustong maging kapitan. Kaya lang, ang kanyang pangako, di ba tayo ang ilaw ng sanlibutan, ang kanyang mga pangako nang siya ay nangangampanya, dapat gawin niya. Dapat gawin niya. Dapat tuparin niya. At ikalawa, mag-focus siya sa kanyang mga plano, mga ibig mangyari sa gobyerno. Huwag siyang gagawa ng mga fake news. Pagka ganito, bagamat kapatid yan, disfellowship, alisin sa, di ba sabi ng Panginoon, alisin ninyo ang masamang tao. Bakit? Gumagawa ng mga fake news. Kaya ngayon, pagka nakita natin, nanonood tayo ng YouTube, maraming gumagawa ng mga fake news. Kaya salamat sa Panginoon, ang kasalukuyang gobyerno ginagawa ang mga pangako. Meron ng 20 pesos, nagsimula sa Bisaya. Kaya tahimik lang
ang gobyerno, pero nagbigay ng puhunan, nagbigay ng makinarya, binayaran ang mga utang ng mga magsasaka. Eto, nagbunga. Siyempre, pagka mayroong puhunan ang mga magsasaka, kaya wag nating sabihin na yung tig-20 pagkain ng hayop. Wag po tayong maniwala. Huwag nating tangkilikin ang mga fake news na yan. Ang bayan ng Panginoong Diyos ay laban sa katwiran sa mga fake news na ikinakalat ng iba't ibang mga tagapagpahayag. Kaya salamat, ito po yung panahon ng pag-usbong ng ikapitong kapanahunan ng Iglesia. Ito yung talbos. Kaya aalalayan ito ng ating Panginoong Diyos. Pagka nagbunga ang Panginoon, darating, sasalubong na tayo para ipagkaloob yung kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Kaya magtiis po tayo hanggang sa wakas, hanggang kamatayan o alinmang mauna, rapture man o kamatayan, alinman sa dalawa, kailangan nananatili tayo sa mga katwiran, mga aral ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa susunod, abangan po natin ang kasagutan, alin itong mga daan. Doon tayo magtatanong, siguradong ituturo nila. Siguradong ituturo nila kung saan nandoon ang mabuting daan. Doon tayo lalakad. Kasalukuyan, lumalakad na po tayo. Patutunayan po natin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Pinatutunayan niya ang kanyang mga salita na ang kanyang sinabi, huwag kang matakot, huwag kang manglupay-pay, palalakasin kita. Hindi sa pinansyal, hindi sa dami, sapagkat ipinagpaon na kakaunti, palalakasin sa katwiran, nasa panig ng katwiran. Purihin sa Diyos po ang lahat ng kaluwalhatian. Hanggang dyan muna ang ating pinakapagkaing espiritual at magpasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos. Salubungin po natin, bagamat kakaunti tayo, mararagdagan na tayo mga kapatid. Sa hinaharap, sa madaling panahon, ako'y sumasampalataya. Kaya pagka nakikita niyo ako dyan sa kwarto, nananalangin ng pansarili, dalangin ko sa Panginoon, nawa matuloy, makasama natin ang kapitan sa tangle. Dalangin ko, mabili nawa yung lupa, sapagkat ang plano ng kapatid na ito, merong magandang plano, isang halimbawa sa kanilang barangay, mabuting nanunungkulan, kaya hindi bawal ang nagnanasang maglingkod sa bayan, nagnanasang maglingkod sa kapwa, sapagkat ipinapakita lang na sila ang ilaw sa pamamagitan ng pagtupad sa kanilang mga ipinangako. Kaya sumasampalataya po tayo, ang bayan ng Panginoong Diyos ay ang ating kinaaaniban, ang iglesia ng Panginoon sa huling kapanahunan o sa panahon ng Laodicea. Kaya sa mga nakakapanood na aking i-upload itong leksyon ito, inaanyayahan ko pong magtanong, sapagkat ang nais natin maliwanagan, ang nais natin ang katwiran, at higit sa lahat, magsama-sama magtamo ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo mga kapatid. Ama na makapangyarihang kapos sa lahat, napakabuti mo po sa iyong mga anak. Sumasampalataya po kami, ikaw ang patuloy na magbibigay ng katagumpayan. Ang mga plano ng aming mga kapatid, Panginoon, ipagkaloob mo po, Panginoon, at ikaw ang magbigay ng magandang kapalaran. At dalangin ko, Panginoon, ang aming bunsong anak, ang plano ng kanyang pag-a-apply tungkol sa
Ano bang kanyang mga plano, Panginoon, sa buhay, ipagkaloob niyo po, Panginoon. Panginoon, sumasampalataya po kami, patuloy niyo pong pinagagaling ang kapatid na Lodigario, at ikaw ang magbigay ng kalakasan kay kapatid na Robin, Panginoon, at ang nasa Australia, Panginoon, kaming lahat, patnubayan niyo po kami, alalayan niyo po kami sa panahon ng halalan sa Mayo 12, Panginoon, makita ng aming mga kapwa ang tunay na pagkakaisa ng iyong banal na bayan. Sumasampalataya po kami, mananatili po ang aming kaugnayan sa inyo. Pinatawad mo po ang aming mga kasalanan. Higit sa lahat, ang basbas mo po sa iyong banal na gawain, maging sa iyong mga anak. Tinanggap na po namin. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.